At ayan mga ka-crypto, sa bidong ito ay pag-usapan po natin ang balitang ito tungkol kay Kaspa. Sabi rito, Kaspa developer breaks down the future of Kas, tokens, lineage, and zero knowledge proof. Ayan, sa mundo po ng crypto, kung hindi ka mabilis, maiiwan ka. Pero kay Kaspa, ang bilis ay simula pa lang. Kaya ang balita natin dito ay hindi lamang po tungkol sa presyo, kundi tungkol sa evolution. Ang Kaspa na dati ay kilala lang bilang digital cash ay naghahanda na para sa isang seryosong level up. Parang yung tropa mong akala mo ay tambay lang pero biglang nag-aral at naging engineer. Ganito ang ginagawa ng Kaspa ngayon. Sabi ng mga developers, ang roadmap ay hindi na lang tungkol sa pagpapadala ng barya mula sa point A patungong point B. Ang goal ngayon, magdagdag ng rules, token identity at complex execution. Pero ang twist, gagawin nila ito nang hindi nasasakripisyo ang bilis ng parallel block DAG structure. Ang paghihintay po sa upgrade na ito ay parang pag-aabang sa order mong sapatos. Alam mong parating na pero ang excitement po ay abot langit. Yan, sa kasalukuyan, ang Kaspa po ay parang cash sa bulsa. Kapag ginastos mo ang isang coin, tapos na ang usapan. Yan, simple lamang po. I-check lang ang signature at kapag valid, lipat agad ang pera. Yan, si Michael Sutton, ang kilalang developer, ay tinawag itong local in time. Pero darating na ang tinatawag na covenants. Ngayon ay ano nga ba itong covenants? Isipin po ninyo na ang bawat barya ay magkakaroon na ng sariling rules o patakaran. Hindi na lang basta sino ang pwedeng gumastos, kundi paano ito dapat gastusin. Ang barya ay pwedeng magsabi na pwede mo akong gastusin, pero dapat dito ka lang sa account na ito pupunta. Ngayon, ang ganitong logic ay parang pagbibigay po ng baon sa bata na may kasamang note na bawal ipambili ng stickers, pagkain lang. Ang covenants ay kasalukuyan ng tumatakbo sa testnet. Gamit ang mga introspection of codes, magkakaroon ng Kaspa ng kakayahang i-inspect ang mga transactions at siguraduhin na ang susunod na step ay sumusunod sa rules. Ito ang simula ng structured finance kay Kaspa nang hindi kailangang gayahin ang magulong system ng Ethereum. Ayan, habang nagiging programmable ang Kaspa, may isang malaking problemang kailangang harapin at yan ay ang mga peking tokens. Sa ibang networks, kahit sino ay pwede pong gumawa ng token na kamukha ng original. Parang yung binili mong designer bag sa bangketa, mukhang totoo sa malayo, pero pag uwi mo, natutuklap na ang lahat. Ngayon ay dito po papasok ang konsepto ng tinatawag na lineage. Yan, binigyan din ni Sutton na ang bawat token sa dito kay Kaspa ay magkakaroon ng malinaw at verifiable history pabalik sa original source. Yan, sa original source po nito. Gamit ang covenant IDs, madaling malalaman ng mga wallets at apps kung ang hawak mong token ay real deal o isang hamak na imitation lamang. Ang pag-track sa protocol level ay parang pagkakaroon ng NSO birth certificate para sa bawat barya. Walang dayaan, walang pekean. At ayan, para sa mga mas advanced na features, nandyan po ang Zero Knowledge Proof or ang ZK Proof. Sa halip na gawin ang lahat ng mabibigat na computation on-chain na nagpapabagal sa network
gagawin ito sa off-chain. At isang maliit na proof lang ang ipapadala kay Kaspa para i-verify. Para itong pagpapakita lang ng resibo sa guard sa halip na ilabas mo lahat ng pinamili mo para isa-isahin. Kaya napaka-efficient, mabilis, at saka secured. Ngayon ay huwag po nating kalimutan ang pinaka-importanting PETSA na May 5, 2026. Ito po ang nakatakdang schedule para sa Covenant and Native Asset Hard Fork. Ayan. Ito ay isang mandatory upgrade na magpapabago sa mukha ng Layer 1 ng Kaspa. Hindi lang ito basta maintenance. Ito ay pagbubukas ng pinto para sa native digital assets tulad ng KRC20 token. Yan, KRC20 tokens. Ibig sabihin ang mga tokens na ito ay iiral mismo sa base layer. Hindi na kailangang umasa sa mga external smart contract systems. Kasama rin dito ang pagpapakilala sa vProgs o Verifiable Programs. Ang vProgs ay parang mga matatalinong katulong na kayang mag-handle ng complex logic sa labas ng chain. Pero ang resulta ay silyado at sigurado sa loob ng chain. Ang upgrade na ito ay parang pag-convert ng kalsada mula sa 2 lane patungo sa 10 lane na may kasama pang flyover. Ang bilis na 10 blocks per second na aabot noong 2025 ay lalong mapapakinabangan dahil sa mas malawak na utility. Kaya ang development na ito ay tahimik pero malupit. Hindi kailangang mag-ingay para patunayan na sila ang pinakamabilis. Ngayon, ang aking opinion naman po tungkol dito ay ang roadmap na ibinahagi rito ni Michael Sutton ay nagpapakita na si Kaspa ay may malinaw at seryosong direksyon. Hindi na sila nagmamadali na magkaroon ng full smart contracts overnight na baka magdulot lang ng congestion. Sa halip ginagawa nila ito step by step, covenants para sa rules, lineage para sa security, at ZK-proof para sa scalability. Ang Kaspa po ay nag-i-evolve mula sa pagiging simpleng bayaran patungo sa isang sistema na kayang suportahan ang tunay na financial layers. Ang hinaharap po ng Kaspa ay kasing liwanag ng screen ng phone mo tuwing madaling araw. Masakit sa mata, pero hindi mo pwedeng iwasan. At ayan, manatiling updated po sa mga technical na pagbabagong ito dahil sa mundo ng crypto, ang impormasyon ay mas mahalaga pa sa swerte. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.